Itinapon si Maya na parang basahang walang silbi. Dugo at pawis niya ang inialay sa pamilyang yon habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Pabigat ka lang sa buhay ko. Panlalait ng asawang palamunin na yakap ang kanyang mayamang kabit. Ngunit isang dumadagundong na sampal ang nagmula sa matandang janitress na handang ibagsak ang kanilang mundo. Tapos na ang pagiging martir. Paano sisingilin ng isang ina ang bawat luhang inagaw nila sa kanyang prinsesa? Wala na ngang pinag-aralan pabigat pa sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa awa ni Mama, matagal ko nang itinapon ang babaeng yan, pabalik sa ampunan. Kaya please Valerie, just give me a little more time. Matatapos din ang kalbaryo ko sa kanya. Ang malupit na boses ni Anton na nagmula sa siwang ng pinto ay parang matalim na patalim na tuwirang humiwa sa dibdib ni Maya. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang itinigil niya ang paghagod ng mainit na plansa sa paboritong puting polo ng kanyang asawa. Ang kanyang kabilang kamay na nag-aalagang nakapatong sa kanyang umbok na tiyan na nagdadala ng 7 buwang sanggol nila ay biglang nanginig. Parang may bumara sa kanyang lalamunan na isang mapait na bato. Naging manhid ang kanyang mga binti at tila umurong ang kanyang dila. Pilit niyang nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa may init na luhang nagbabadyang tumulo. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbing maaring kumawala mula sa matinding sakit ng pagtataksil na kanyang narinig. Iniangat niya ang puting polo at idinikit ito sa kanyang pisngi. May naamoy siyang matapang na pabango ng isang babae na nakakapit sa mismong hibla ng tela. Subalit sa halip na magwala at sumigaw, pilit niyang nilinlang ang sariling isipan. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang kanyang nadurog na puso na marahil ay nagmula lamang ang amoy na yon sa isang mayamang kliyente ng kanyang asawa. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton na may maamong nangiti sa labi. Tila walang anumang kasinungalingang itinago sa likod ng kanyang mga huling salita sa telepono. Lumapit ito at ginawaran ng isang mabilis na halik ang noo ni Maya. Nag-abot ang lalaki ng isang gusot na perang papel na halos hindi sasapat para sa pambili ng maayos na ulam para sa buong maghapon. Inutusan siya nitong mamalengke para sa pamilya dahil darating daw ang mga importanteng kaibigan ng kanyang biyenan. Tahimik at nakayuko lamang na tinanggap ni Maya ang pera. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Tanging ang pamumuo ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang naging tugon niya sa pagkukunwari ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Bago pa man siya makahakbang palabas ng pinto upang sundin ang inutos ng asawa, sumalubong sa kanya ang malamig at mapagmataas na boses ni Doña Carmen na nakaupo sa silyang gawa sa mamahaling kahoy. Sinadya ng matanda na itabig ang tasa ng mainit na tsaa, kaya umagos ang maitim na likido sa malinis na sahig na kapupunas lamang ni Maya kaninang umaga. Inutusan siyang lumuhod at linisin yon kaagad dahil nakakadiri raw ang dumi sa paningin nito. Tiningnan ni Maya ang kanyang malaking tiyan na hirap ng ibaluktot, ngunit nang marinig niya ang salitang utang na loob at ang paulit-ulit na sumbat na siya ay isang ampon lamang na pinulot nila mula sa kawalan, unti-unti siyang lumuhod. Pinilit niyang abutin ang basa sa sahig, gamit ang isang lumang basahan, iniinda ang matinding kirot sa kanyang balakang at ang pamamanhid ng kanyang mga braso. Sa labas ng salamin ng pasilyo ng kondominium, isang pares ng matatandang mata ang nakasaksi sa lahat ng kalupitan sa loob ng unit na yon. Si Elena, ang bagong janitress ng gusali na nakasuot ng kupas na uniforme, ay nakatayo sa gilid habang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang mop. Ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay ay sapat na upang mag-iwan ng mapupulang marka sa kanyang balat na tila sasambulat sa matinding galit. Pilit niyang pinipigil ang panginginig ng kanyang balikat at ang may init na luhang
nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bawat paghihirap ng dalagang nakaluhod sa loob ng silid ay parang sibat na tuwirang tumatagos sa kanyang sariling laman. Gusto niyang sumugod, gusto niyang wasakin ang pinto at yakapin ang anak na matagal na niyang pinaghahanap. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nang makatayo si Maya mula sa pagkakapunas sa sahig, humarap sa kanya si Doña Carmen na may kasamang malupit na ngiti sa mga labi. Walang pag-aalinlangang idineklara ng matanda na kailangan niyang isuko ang kanyang bankbook kung saan nakatago ang lahat ng maliit niyang ipon para sa nalalapit niyang panganganak. Gagamitin daw ang salapi para sa bonggang selebrasyon ng ika-60 kaarawan ng kanyang biyenan upang hindi sila mapahiya sa mga matataas na lipunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanginig ang mga balikat ni Maya at mahina siyang umiling. Nakiusap siyang huwag kunin ang pera dahil iyon na lamang ang natitirang kaligtasan para sa isisilang na sanggol. Ngunit ang kanyang pakiusap ay sinalubong ng isang mabigat at nagliliyab na palad na dumapo ng buong lakas sa kanyang pisngi. Hindi nagmula sa matanda ang pananakit, kundi mula mismo sa kamay ni Anton. Napahawak si Maya sa kanyang nag-iinit na mukha habang unti-unting gumagapang ang matinding hapdi, hindi lamang sa kanyang balat, kundi sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng mainit at mapulang likido na tumulo mula sa pumutok niyang labi ay tila naging huling patunay ng pagguho ng kanyang mundong pilit niyang binuo mula sa kasinungalingan. Sa harap ng asawang nakatayo ng tuwid at walang bahid ng pagsisisi, isang nagdurugong katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya bubulagin ang sarili para sa isang pamilyang itinuturing siyang mas mababa pa sa isang hayop? Ang sakit mula sa sampal ni Anton ay hindi nagmula sa hapdi ng balat, kundi sa mismong pagkawasak ng huling muog ng pag-asa sa loob ng puso ni Maya. Habang nakatayo ang kanyang asawa, sa harap niya, tila nag-iba ang anyo nito. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay naging isang estrangherong may nanlilisik na mga mata. Lumapit si Doña Carmen, ang boses nito ay dahan-dahang gumagapang na parang lason. Sa pandinig ni Maya, ipinapaalala ang bawat butil ng kanin at bawat bubong na ipinahiram nila sa isang ulilang gaya niya. Sinabi ng matanda na ang pera sa bankbook ay maliit na kabayaran lamang para sa dangal ng pamilya na itataya sa darating na kaarawan. Sa huli, dahil sa takot na baka tuluyan siyang itapon sa kalsada, kasama ang sanggol sa kanyang sinapupunan, nanginginig na iniabot ni Maya ang kanyang ATM card. Ang bawat numero ng kanyang password na binigkas niya ay parang mga huling hininga ng kanyang kaligtasan na unti-unting ninanakaw ng mga taong tinawag niyang pamilya. Nang makaalis ang mag-ina, bitbit ang kanyang tanging ipon, na iwan si Maya na mag-isa sa kusina. Ang gutom ay parang isang mabangis na hayop na kumakalam sa kanyang sikmura, kaya pilit siyang naghahanap ng matitirang pagkain sa loob ng kaldero. Nakakita siya ng kaunting kanin at hinaluan ito ng natitirang sabaw ng toyo. Ngunit bago pa man niya maingat ang unang subo, pumasok si Clarice na may daladalang mga bag ng pinamili. Sa isang iglap, itinaas ng kanyang bayaw ang suot nitong sapatos at malakas na itinabig ang plastik na mangkok mula sa kamay ni Maya. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa matigas na sahig ay tila eko ng sarili niyang pagkatao na muling nayurakan. Nagkalat ang mga butil ng kanin sa maduming semento na haluan ng alikabok at dumi ng sapatos. Imbes na humingi ng tawad, humalakhak lamang si Clarice at sinabing hindi bagay sa isang palamunin ang kumain ng maayos na pagkain sa loob ng bahay na yon. Dahil sa tindi ng gutom at panghihina, nang lisanin ni Clarice ang kusina, dahan-dahang lumuhod si Maya. Sa gitna ng kanyang pagluha, pinulot niya ang mga butil ng kanin na hindi pa masyadong nadungisan at isinuhat sa kanyang bibig. Ninanamnam ang pait ng kanyang kapalaran
habang humihingi ng tawad sa anak na nasa loob ng kanyang tiyan. Pagdating ng gabi, lumabas si Maya sa maliit na balkonahe ng unit upang makalanghap ng sariwang hangin at patuyuin ang kanyang mga luhang, tila ayaw nang huminto sa pag-agos. Ang dilim ng langit ay tila sumasalamin sa kawalan ng direksyon ng kanyang buhay. Ngunit sa isang madilim na sulok ng pasilyo, napansin niya ang isang anino na mabilis na naglakad palayo. Sa ibabaw ng isang maliit na silyang kahoy sa labas ng kanilang pinto, may nakapatong na isang lalagyang may mainit pang sabaw ng manok at isang karton ng gatas na sadyang binili para sa mga nagdadalang tao. Walang sulat, walang pangalan, tanging ang init na nagmumula sa pagkain ang nagbigay ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. Hindi alam ni Maya na sa likod ng malaking haligi ng gusali, nakatayo si Elena na may basang mga pisngi. Ang bawat lunok ni Maya sa pagkaing iyon ay parang haplos sa sugatang puso ng ina na sumumpa sa sarili na kukunin niya ang lahat mula sa mga taong umapi sa kanyang anak. Ngunit sa ngayon, ang tahimik na pagbabantay muna ang tanging magagawa niya. Bumalik si Maya sa loob ng silid nang mapansin niyang nakabukas ang drawer ng cabinet ni Anton marahil dahil sa pagmamadali nitong umalis kanina. Habang sinusubukan niyang ayusin ang mga nagulong gamit na hulog mula sa isang nakatagong sobre, ang isang piraso ng papel na may malabong larawan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, pinagmasdan ni Maya ang itim at puting imahe ng isang ultrasound. Hindi ito sa kanya. Ang petsang nakasulat ay kamakailan lamang at ang pangalang nakalagay bilang pasyente ay hindi Maya, kundi Valerie. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao, kasunod ng isang malamig na pakiramdam na tila binuhusan siya ng yelo. Sino si Valerie? At bakit may hawak na lihim na buhay ang kanyang asawa habang siya ay unti-unti nilang pinapatay sa loob ng sarili nilang tahanan? Ang pirasong papel na hawak ni Maya ay tila nagliliyab sa init sapat upang mapaso ang kanyang mga daliri habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Anton agad na iniangat ni Maya ang ultrasound, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa na sana ay mali ang kanyang iniisip. Anton, kanino ito? Bakit nasa gamit mo ito? Ang tanong ni Maya ay sinalubong lamang ng isang malamig at mapang-uyam na tawa. Agad na inagaw ni Anton ang papel at padaskol na itinapon ito sa mesa, kasunod ang mga salitang puno ng panlalait. Napaka-paranoyak mo. Maya, stress lang yan sa pagbubuntis mo, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Project lang yan ng office mate ko na iwan niya sa kotse ko dahil tinulungan ko siyang magpa-check up dahil walang kasama. Huwag mong bigyan ng mali siya, ang lahat nakakahiya ka. Ang bawat salita ni Anton ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa dangal ni Maya, pinagmumukha siyang hibang at walang batayan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kahit na sumisigaw ang kanyang kutob na natiling nakatikom ang bibig ni Maya habang pinagmamasdan ang asawang muling nagkulong sa banyo, iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kanilang sala. Dahil sa bigat ng dibdib at pangangailangan ng hangin, nagpasya si Maya na bumaba sa lobby ng gusali upang itapon ang mga basura. Habang naglalakad siya sa makinis na sahig ng lobby, hindi niya napansin na may bahagi ritong basa dahil sa katatapos lamang na paglilinis. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang kanyang mabigat na katawan. Bago pa man humalik ang kanyang katawan, sa malamig na semento, isang pares ng matitigas, ngunit mainit na mga braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Ang amoy ng murang sabon panlaba at ang pamilyar na init ng balat ay agad na bumalot sa pandinig at damdamin ni Maya. Inalalayan siya ng matandang janitress, si Elena, na may mga matang puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Anak, ang tanging salitang muntik nang kumawala sa mga labi ni Elena, ngunit agad itong napalitan ng isang mahinang pagtatanong kung maayos lang ba ang kalagayan ng dalaga.
Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Maya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng sarili niyang asawa. Tila ba may isang hindi nakikitang koneksyon na nag-uugnay sa kanya sa matandang ito na sa tuwing lumalapit ay nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang puso. Nagmadaling lumayo si Elena nang mapansin niyang may mga ibang residente na dumarating, tila ayaw nitong mapansin ang kanyang labis na pagpapakita ng emosyon. Sa kanyang pagmamadali, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na puting panyo. Pinulot ito ni Maya at bago pa man niya matawag ang matanda, nakita niya ang isang burda sa sulok ng tela, ang mga titik na E at M na magkayakap sa gitna ng mga disenyong bulaklak. Hinaplos ni Maya ang panyo, isang kakaibang alaala, ang tila pilit na kumakatok sa kanyang gunita, isang imahe ng isang babaeng umaawit sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang, ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang galit na boses ni Clarice mula sa itaas ng hagdanan. Magnanakaw, magnanakaw ka na nga, ambisyosa ka pa. Ang sigaw ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo habang hawak-hawak ang isang bakanting kahon ng alahas. Pinaratangan nito si Maya na kumuha ng kanyang nawawalang kwintas kahit na alam ng lahat na wala itong katotohanan. Lumabas din si Doña Carmen at sumama sa panunumbat, sinasabing ang dugong nananalatay sa isang ampon ay laging nauuwi sa pagiging kriminal. Pinagtulungan nila si Maya. Sa harap ng kanilang mga kapitbahay, hinahatak ang kanyang mga damit at pilit na kinukuha ang panyo na hawak niya. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakayuko si Maya, iniinda ang bawat masasakit na salita na tila mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa puot na nakapaligid sa kanila. Nang sa wakas ay makapasok si Maya sa kanilang silid, matapos ang mahabang oras ng pangungutya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang telepono na nakapatong sa kama ay biglang nagbigay ng liwanag hudyat ng isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagbukas ng mensahe, isang larawan ang tumambad sa kanyang mga mata na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang larawan ay kuha sa loob ng isang marangyang hotel, ang Grand Imperio. Malinaw na malinaw ang bulto ni Anton, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa bewang ng isang magandang babaeng naka-uniforme ng pang-opisina, si Valerie. Ang ngiting na sa labi ng kanyang asawa sa larawang yon ay isang uri ng ligaya na kailanman ay hindi nito ipinakita sa kanya. Ang sakit na naramdaman ni Maya ay hindi na kayang ilarawan ng anumang salita. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang puso ay unti-unting pinupunit ng katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Sino ang kumuha ng larawang ito? At bakit tila may isang taong nagnanais na buksan ang kanyang mga mata sa gitna ng kanyang pagkabulag? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng sala ay hindi nagdala ng hoyam, kundi lalong naglantad sa maruming realidad ng buhay ni Maya. Sa gitna ng tawanan ng mga kaibigan ni Doña Carmen na animoy mga reynang nakaupo sa trono, si Maya ay pilit na naglalakad nang pabalat buko bitbit ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling kakanin at mainit na tsa. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa kanya pababa sa bawat hakbang, ngunit kailangan niyang manatiling nakatayo ng tuwid. Dapat ka talagang magpasalamat, Maya, dahil kahit papaano ay may bubong ka pa sa itaas ng ulo mo. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso ko, matagal ka nang nasa lansangan. Ang pang-uuyam ni Doña Carmen habang ipinapakita sa kanyang mga kaibigan ang disenyo ng kanyang bagong alahas na galing sa nakaw na pera ng ipon ni Maya. Ang pag-uumpugan ng mga kristal na baso at ang halakhak ng mga matatanda ay tila isang nakakarinding ingay na sumasabay sa bawat pintig ng kirot sa kanyang balakang.
Sa kabilang dako ng silid, abala si Anton at ang kanyang ina sa pagpirma ng mga papeles na magdadala sa kanila sa isang mapanganib na landas. Sa kagustuhang magmukhang marangya sa harap ng lipunan, lihim silang kumuha ng malaking pautang mula sa mga taong nagpapatong ng napakataas na interes. Ang kanilang pangarap na isang magarbong pagdiriwang sa Grand Imperio Hotel ay unti-unti nang nabubuo kahit na ang pundasyon nito ay gawa sa utang at kasinungalingan. I'm so excited for the party, Ma. Siguradong kakainin ng mga kapitbahay natin ang lahat ng sinabi nila laban sa atin kapag nakita nila tayo sa Grand Imperio. Ang masayang wika ni Clarice habang pumipili ng kulay ng kanyang gown, hindi alintana ang kanyang bayaw na si Maya na halos mahimatay na sa pagod at gutom sa sulok ng kusina. Ang hapdi ng sikmura ni Maya ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling lakas. Ilang oras na siyang hindi kumakain dahil inubos ng pamilya ang lahat ng inihanda niyang pagkain at ang tanging natira para sa kanya ay ang amoy ng masasarap na putahe na hindi niya maaring tikman. Sinubukan niyang tawagan si Anton sa kanyang cellphone, umaasang kahit papaano ay maaalala nito ang kanyang kalagayan, ngunit ang bawat tawag niya ay agad na napuputol o kaya ay tuluyan ng hindi sinasagot. Ang bawat mahabang tunog ng hindi sinasagot na linya ay tila isang malamig na pader na lalong naglalayo sa kanya sa taong dating nangako ng proteksyon. Napahawak si Maya sa kanyang tiyan nang maramdaman ang isang matinding contraction, isang babala mula sa kanyang katawan na hindi na nito kaya ang labis na pagpapahirap. Habang naglalakad si Maya patungo sa basurahan sa labas upang itapon ang mga tira-tirang pagkain, isang pamilyar na bulto ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Elena sa kanyang lumang uniforme ng janitress ay nagmamasid sa paligid bago mabilis na lumapit sa kanya. Walang imik na hinawakan ni Elena ang malamig na kamay ni Maya at may idiniin dito isang mainit at malambot na tinapay na balot sa isang malinis na papel. Kumain ka, anak. Kailangan mo ng lakas para sa bata. Ang pabulong na wika ni Elena, ang kanyang tinig, ay puno ng gunitang pilit na ibinabaon sa limot. Ang init ng tinapay sa palad ni Maya ay tila naging isang mitya ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Sa isang sulok ng hagdanan, mabilis na kinain ni Maya ang tinapay, ang bawat subo ay may kasamang alat ng kanyang sariling mga luha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na tila matagal nang nawala sa kanyang buhay, isang pag-aaruga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa gitna ng katahimikan ng bahay na tila naghihintay ng isang unos, nagpasya si Maya na ayusin ang mga gamit sa ilalim ng cabinet ni Anton, umaasang makakahanap ng anumang kasagutan sa kanyang mga pagdududa. Habang ginagalaw niya ang isang nakatagong kahon, isang puting sobre ang nalaglag mula sa siwang ng kahoy. Sa pagbukas niya ng sobre, hindi isang liham ng pag-ibig ang kanyang natagpuan, kundi isang dokumentong may mga opisyal na selyo, isang divorce paper. Ang dokumento ay hindi lamang handa na kundi mayroon na itong pirmadong lagda ni Anton sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang petsa ng dokumento ay nakatakda sa araw mismo pagkatapos ng selebrasyon sa Grand Imperio. Ang bawat letra sa papel ay tila nagiging mga maliliit na lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi lamang siya ipagpapalit ni Anton, binalak na siyang itapon ng asawa sa oras na makuha na nito ang lahat ng gusto nito. Ang tanging tanong na naiwan sa nagdurugong puso ni Maya ay kung may natitira pa bang dahilan upang ipaglaban ang isang pangarap na matagal na palang pinatay ng taong pinakamamahal niya. Ang marangyang silya sa gitna ng malawak na entablado ng Grand Imperio Hotel ay tila isang trono para kay Doña Carmen na nakasuot ng kumikinang na gown
na tila nagnanakaw ng liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier sa kisame. Ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng mga sariwang bulaklak, ngunit para kay Maya ang bawat hininga ay tila punong-puno ng alikabok at pait. Suot ang isang luma at kumupas na uniforme na sadyang pinasuot sa kanya upang magmukhang katulong sa harap ng mga piling panauhin. Bit-bit ni Maya ang isang mabigat na tray ng alak. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang malaking pasanin na nagpapabagal sa kanyang bawat hakbang, habang ang kirot sa kanyang likuran ay unti-unti nang nagiging manhid. Bilisan mo, Maya. Huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng mga espesyal na bisita ni Mama. Umayos ka kung ayaw mong matulog sa labas mamaya. Ang pabulong ngunit matalim na banta ni Clarice habang abala ito sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas. Sa gitna ng kislap ng mga hiyas at tunog ng masisayang usapan, isang bulto ang nakatayo sa madilim na sulok ng esting si Elena. Hawak ang kanyang mop at nakasuot ng uniforme ng janitress. Ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw mula sa figura ng kanyang anak. Ang pagkakakuyom ng kanyang mga daliri sa kahoy na hawakan ng kanyang gamit ay sapat na upang mag-iwan ng malalalim na marka, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat pagkakataong nakikita niyang itinutulak o nilalait si Maya ng mga panauhin. Ang bawat mapang uyam na tingin na ipinupukol kay Maya ay parang isang lason na dahan-dahang nagpapakulo sa dugo ni Elena, ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang ilabas ang katotohanang yayanig sa buong gusali. Ang atmosfera sa loob ng ballroom ay biglang nagbago nang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng nagliliyab na pulang bestido. Si Valerie ang babaeng nasa ultrasound, at sa larawang natanggap ni Maya ay naglalakad ng may mataas na kumpiyansa patungo sa direksyon ni Anton. Sa harap ng maraming tao, hindi nag-atubili si Anton na salubungin ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng paghanga na kailanman ay hindi niya ipinaramdam kay Maya. Inalalayan ni Anton si Valerie sa siko. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit sa paraang tila sila ang tunay na mag-asawa sa gabing iyon. Ang bawat tawa ni Anton habang nakatingin kay Valerie ay tila isang marahas na sampal sa nagdurugong puso ni Maya na nakatayo lamang sa gilid habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa ibabaw ng tray na kanyang hawak. Hindi na nakaya ng paninindigan ni Maya ang sakit. Ang gunitang hawak niya ang divorce paper at ang larawan ng pagtataksil ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Sa gitna ng katahimikan ng isang talumpati ni Doña Carmen, humakbang si Maya. Patungo sa gitna ang kanyang tray ay nanginginig, hanggang sa malaglag ang mga baso ng alak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng mga kristal ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Anton, ano ito? Sino siya? Ang tanong ni Maya ay punong-puno ng pait. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa babaeng nakapula. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at diri sa anyo ni Maya na tila isang pulubi sa gitna ng karangyaan. Sa halip na humingi ng tawad, ang mukha ni Anton ay namula sa tindi ng galit at kahihiyan. Lumapit si Doña Carmen at bago pa man makapagsalita muli si Maya, isang mabilis at malakas na palad ang dumapo sa pisngi ng nagdadalang tao. Ang lakas ng sampal ay nagpatitig sa buong siting kasunod ang pagmura ng matanda sa kawalang hiyaan daw ni Maya na sirain ang pinakamahalagang gabi ng kanilang pamilya. Sinunggaban ni Anton ang braso ni Maya at marahas itong itinulak palayo upang hindi madungisan ang kanyang imahe sa harap ni Valerie at ng mga potensyal na business partner. Ang pagtulak ay sapat na upang mawalan ng balanse si Maya. Ang kanyang mabigat na katawan ay tila bumagal sa hangin habang siya ay nahuhulog patalikod sa direksyon ng matitigas na baitang ng entablado. Ang tanging nakikita ni Maya bago ang dilim ay ang malamig na tingin ni Anton
at ang anino ni Elena na nagsisimula ng kumilos mula sa kadiliman habang ang isang matinding takot para sa buhay ng kanyang anak ang huling pumuno sa kanyang naglalahong malay. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan ay naging sanhi ng kanyang tuluyang kawalan ng balanse habang siya ay nahuhulog patalikod mula sa mataas na entablado. Ngunit bago pa man humalik ang kanyang likod sa matigas at malamig na marmol ng ballroom, isang pares ng matitigas at gasgas na mga braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Ang pagtama ng kanyang katawan sa isang malambot ngunit matibay na harang ay hindi nagdulot ng sakit kundi isang pamilyar na init na tila matagal na niyang hinahanap. Ang matandang janitress na si Elena ay nagawang itaya ang sariling katawan, nagmistulang unan sa pagbagsak ni Maya upang matiyak na walang anumang pinsala ang dumapo sa sanggol na nasa loob ng sinapupunan nito. Ang mahigpit na yakap ni Elena ay puno ng panginginig, isang tahimik na panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa kanyang prinsesa. Sa halip na makaramdam ng pag-aalala, ang mukha ni Anton ay lalong namula sa tindi ng kahihiyan. Security, bakit hinahayaan ninyong hawakan ng maruming basurerang yan ang asawa ko? Ang pasigaw na utos ni Anton habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa harap ni Valerie at ng mga panauhin. Lumapit din si Doña Carmen ang kanyang sapatos na may matutulis na takong ay naglilikha ng matitigas na tunog sa sahig habang dinuduro ang matanda. Umalis kayo rito. Nakakadiri ang amoy ninyo sa loob ng hotel na ito. Guards, kaladkarin ninyo ang 2 yan palabas ng pinto. Ang bawat salita ng matandang biyenan ay punong-puno ng puot at pagmamaliit, hindi alintana. Ang kalagayan ni Maya, nakasalukuyang nakasandal sa dibdib ng janitress. Dahan-dahang tumayo si Elena habang inaalalayan si Maya sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagbago. Naging kasing talim ito ng kidlat na handang tumupok sa sinumang humarang. Inalis ni Elena ang kanyang suot na lumang tapde at marahas itong itinapon sa sahig. Kasunod ang pagbunot ng isang maliit na radyo mula sa kanyang bulsa. Sa isang malamig at makapangyarihang boses, nagbigay siya ng isang maikling utos na nagpatahimik sa buong ballroom. Sa loob ng ilang sandali, bumukas ang mga dambuhalang pinto ng esting at mabilis na pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit sa pangunguna ni Ginoong Lopez, ang pangkalahatang tagapamahala ng Grand Imperio Hotel. Ang lahat ng panauhin ay napasinghap nang makitang ang kinatatakutang manager ay mabilis na lumuhod at yumukod ng malalim sa harap ng matandang janitress. Madam Chairman, patawad po sa aming pagkukulang. Hindi po namin alam na narito na kayo. Ang nanginginig na wika ni Ginoong Lopez na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tila tumigil ang paghinga ni Anton at Doña Carmen. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay unti-unting naging maputla, tila ba naubos ang lahat ng dugo sa kanilang katawan. Ang maruming janitress na kanilang inalipusta at pinagtrabaho ng husto sa kanilang tinitirhang gusali ay walang iba kundi ang may-ari ng pinakamalaking chain ng mga hotel sa buong bansa. Si Elena ay hindi lamang isang ina na naghahanap ng katarungan kundi isang reyna na may kapangyarihang gumuho sa kanilang mga buhay sa isang iglap. Anton, hindi ba't ang pangarap mo ay ang makuha ang kontrata sa hotel na ito? Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka lamang mawawalan ng trabaho, kundi titiyakin ko na walang kumpanya sa bansa ang tatanggap sa isang lalaking walang dangal na gaya mo. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit punong-puno ng bigat ng katarungan. Sa gitna ng tensyon at ng tagumpay ng katarungan, isang mahinang daing ang kumawala mula sa mga labi ni Maya. Napahawak siya
nang mahigpit sa braso ni Elena habang ang kanyang muka ay namimilipit sa matinding sakit. "Mama, ang bata, ang anak ko." Ang pabulong na wika ni Maya bago siya unti-unting nawalan ng lakas. Napatingin si Elena sa ibaba at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mapulang likido na dahan-dahang gumagapang sa puting marmol mula sa ilalim ng damit ni Maya. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa lahat ng hirap na pinagdaanan ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan at ng naglalakihang mga mata ng mga panauhin binuhat ni Elena ang kanyang anak, sa kanyang mga braso, ang kanyang sigaw para sa tulong medikal ay naging huling tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi, iniwan ng lahat sa isang nakakabingiling katanungan. Maililigtas pa ba ang buhay ng sanggol pagkatapos ng lahat ng pasakit na idinulot ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanila? Ang amoy ng gamot at ang malamig na sirkulasyon ng hangin sa loob ng VIP room ng ospital ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa dibdib ni Elena. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahina at pantay na tunog ng mga makina na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ni Maya, isang ritmo na tila nagsisilbing huling ugnayan ng dalaga sa mundong ito. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama, ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng mop ay nanginginig habang pilit na inaabot ang maputlang kamay ng kanyang anak. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Elena ay nagpapakita ng labis na pagsisisi habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Maya. Hinihintay ang muling pagmulat nito. Mapayapa ang anyo ni Maya sa ilalim ng puting kumot, ngunit ang mga pasa sa kanyang braso at ang namumutok niyang labi ay mga piping saksi sa impyernong pinagdaanan nito sa kamay ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Maya hanggang sa tuluyan niyang maaninag ang malamlam na liwanag ng silid. Ang kanyang unang naramdaman ay ang matinding bigat sa kanyang puson, isang katanungang agad na gumulantang sa kanyang malay. Ang bata, ang anak ko. Ang boses ni Maya ay halos isang bulong lamang basag at puno ng takot. Mabilis na tumayo si Elena at hinawakan ang kanyang balikat upang pakalmahin siya. Tinitiyak sa kanya na ligtas ang sanggol at kailangan lamang niya ng mahabang pahinga. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang malamig na tingin ang ipinukol ni Maya sa matanda. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Elena. Ang bawat galaw niya ay puno ng pait at matinding hinanakit na matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan mo pang magsuot ng basahan at manood habang tinatapakan ako? Ang tanong ni Maya ay tila isang sibat na bumasag sa katahimikan ng silid. Kung talagang ang ikaw ang ina ko, bakit hinayaan mong maging ganito ang buhay ko? I was an orphan, Mama. Lumaki akong walang sandigan dahil iniwan mo ako sa pintuan ng ampunan na parang isang basurang hindi kailangan. Ang bawat salita ni Maya ay may kasamang luhang hindi na mapigilan ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyong bumubuhos mula sa kanyang sugatang puso. Yumuko lamang si Elena, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Walang anumang paliwanag ang sapat upang burahin ang 26 na taon ng pangungulila at sakit na idinulot niya sa sariling anak. Sa labas ng pinto ng silid, isang kaguluhan ang nagaganap sa pasilyo ng ospital. Si Anton na ngayon ay wala na ang kanyang magarang hitsura, ay pilit na nagsusumiksik sa mga security guard na nakaharang sa kanya. Ang kanyang boses na puno ng pagpapanggap ay umalingaw-ngaw sa paligid, isinisigaw na kailangan niyang makita ang kanyang asawa. Ngayon alam na niya ang tunay na yaman ni Elena, tila biglang nagising ang kanyang nagtutulog-tulog na pag-ibig para kay Maya. Ngunit sa isang iglap ang mga gwardya ay marahas siyang binuhat at binitbit patungo sa elevator.
Ang kanyang mga sapatos ay kumakaladkad sa sahig habang pilit siyang nagpupumiglas hanggang sa tuluyan siyang maitapon sa labas ng gusali sa ilalim ng malakas na ulan na tila sumasalamin sa kanyang madilim na kinabukasan. Nabalik ang katahimikan sa loob ng silid, ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi at puno ng distansya. Habang nakatingin si Maya sa kisame, ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng side table ay biglang umilaw at nagbigay ng senyales ng isang papasok na tawag. Sa pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ni Doña Carmen. Sa pagpindot niya sa pindutan, hindi ang tinig ng pag-aalala ang narinig niya, kundi ang histeryosong sigaw ng kanyang biyenan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa kabilang linya at ang mga boses ng mga lalaking naniningil ng utang ay malinaw na naririnig. Maya, tulungan mo kami. Nandito ang mga tauhan ng lending company. Kukuha nila ang lahat ng gamit natin. Sabihin mo, sa ina mo na bayaran ng utang namin. Parang awa mo na. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng desperasyon. Ngunit para kay Maya, ang bawat salitang ito ay tila wala ng halaga. Ang tanging iniisip niya ngayon ay kung paano niya bubuuin ang kanyang sarili mula sa pagkakadurog, habang ang bawat segundo ng katahimikan ni Elena sa kanyang tabi ay nag-iiwan ng isang malaking katanungan. Sapat ba ang yaman at kapangyarihan upang paghilumi ng isang pusong matagal nang namatay sa sakit? Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa kabilang linya, punong-puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Sa gitna ng ingay ng mga gamit na kinakaladkad at ang malalakas na boses ng mga lalaking naniningil ng utang sa background, pilit na nagmamakaawa ang matanda kay Maya. Ngunit habang nakikinig si Maya, tila wala na siyang nararamdamang anumang hapdi o galit. Ang bawat salita ng biyenan ay naging parang mga tuyong dahon na lamang na nililipad ng hangin. Huminga ng malalim si Maya. Naramdaman niya ang marahas na sipa ng kanyang sanggol sa loob ng sinapupunan na tila ba sumasang-ayon sa kanyang susunod na hakbang. Doña Carmen, ang utang na loob na sinasabi ninyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha sa loob ng bahay ninyo. Wala na akong pamilya sa tirahang yan. Huwag na ninyo akong tatawagan muli. Ang boses ni Maya ay kalmado, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinindot niya ang pulang icon sa screen upang putulin ang huling ugnayan sa mga taong nagpahirap sa kanya, isang tahimik na desisyon na nagtapos sa maraming taon ng kanyang pagiging biktima. Pumasok si Elena sa silid, bitbit ang isang bag ng mga gamit ni Maya. Napansin niya ang kakaibang liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Isang uri ng katapusan at bagong simula. Handa ka na ba, anak? Gusto mo na bang iwanan ang lahat ng ito? Ang malambot na tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Maya. Tinitiyak kung mayroon pang natitirang alinlangan. Tumango si Maya habang dahan-dahang tumatayo mula sa kama ng ospital. Sa tulong ni Elena, tinalikuran nila ang puting pader ng ospital at ang mausok na lungsod ng Maynila na naging saksi sa kanyang paghihirap. Sumakay sila sa isang marangyang sasakyan na naghihintay sa labas patungo sa isang direksyon na malayo sa lahat ng pasakit na naranasan niya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng highway, binuksan ni Maya ang bintana upang hayaang pumasok ang sariwang hangin. Tumingin siya sa kanyang daliri kung saan naroon pa rin ang kanyang singsing sa kasal, isang piraso ng bakal, na dati ay simbolo ng kanyang pangarap, ngunit ngayon ay naging paalala na lamang ng kanyang pagkakamali. Hinubad niya ito nang walang pag-aalinlangan at nang madaanan nila ang isang madilim at maruming kanal sa gilid ng kalsada, binitiwan niya ang singsing. Pinanood niya itong mahulog at mawala sa gitna ng dumi at putik. Kasama ang lahat ng alaala ni Anton at ng pamilya nito. Wala siyang naramdamang panghihinayang, kundi isang matinding ginhawa na tila ba isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang puso. Ang paglalakbay patungo sa hasyenda
Ang malawak na trangrahe ng pamilya ni Elena sa probinsya ay puno ng katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang nagpapagaling. Habang dumarami ang mga luntiang puno at lumalawak ang mga sakahan sa labas ng bintana, naramdaman ni Maya na dahan-dahang kumakalma ang kanyang sistema. Ang bawat paghampas ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang haplos ng ina na humihingi ng kapatawaran. Si Elena na nakaupo sa kanyang tabi ay tahimik na nagmamasid ang kanyang puso, ay nagdarasal na sana ay maging sapat ang katahimikan ng kalikasan upang mabura ang mga latay ng nakaraan sa pagkatao ni Maya. Ito na ang simula ng kanilang paghilom malayo sa mga mapanghusgang mata at sa malulupit na kamay ng lungsod. Ngunit habang papasok ang kanilang sasakyan sa malaking tarangkahan ng hasyenda, sa kabilang panig ng mundo si Anton ay nasa gitna ng matinding tunggalian. Dahil sa kawalan ng pera at tirahan, lihim siyang bumalik sa kanilang lumang unit sa condominium upang maghanap ng anumang gamit na maaari niyang maibenta. Sa kanyang paghahalongkat sa ilalim ng kanilang kama, isang maliit na kahon ang tumambad sa kanya, isang kahon na hindi pamilyar sa kanya. Sa pagbubukas niya nito, hindi alahas o pera ang kanyang natagpuan, kundi isang lihim na dokumento na magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa batang dinadala ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat salita at isang nakakapangilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang hapo at maduming mukha. Ano ang natuklasan ni Anton na tila nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang muling habulin ang asawang akala niya ay tuluyan na niyang nawala. Ang hasyenda ay naging isang kanlungan ng kapayapaan kung saan ang bawat simoy ng hangin sa madaling araw ay tila isang malambot na haplos na nagtatanggal ng pagod at dumi ng nakaraan sa pagkatao ni Maya. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng niyog at ang malayo, ngunit nakakaaliw na awit ng mga ibon na nagsisimulang bumati sa pagsikat ng araw. Nakaupo si Maya sa isang antigong tumba-tumba sa balkonahe, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang bawat marahang galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala na ang nakakarinding ingay ng mga sasakyan sa lungsod. Wala na ang matatalim at mapang-uyam na boses ni Doña Carmen at wala na ang mabigat na presensya ng pagtataksil ni Anton na dati ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya na siya ay tunay na humihinga malayo sa lason ng kanyang nakaraang buhay. Mula sa malawak na kusina, ang halimuyak ng bagong saing na kanin na hinaluan ng sariwang pandan ay dahan-dahang lumalapit sa kanya, kasunod ang amoy ng piniritong isda na galing sa sariling palaisdaan ng hasyenda. Si Elena ay abala sa paghahanda, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at tahimik na pagmamahal. Hindi siya lumalapit ng masyado kay Maya, tila natatakot na ang kanyang presensya ay magdala muli ng alon ng sakit sa anak. Sa halip, ipinapakita niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawaing walang ingay, ngunit puno ng malasakit. Ang bawat pagpili ng pinakamalalambot na unan para sa silid ni Maya, ang gabi-gabing pagtatahi ng mga maliliit na sapatos na lana para sa kanyang magiging apo, at ang matiyagang paghahanda ng pinakamasustansyang pagkain ay tila mga hibla ng sinulid na pilit na nagtatahi sa punit-punit na ugnayan nilang dalawa. Ang bawat pagtusok ng karayom ni Elena sa tela ay isang panalangin para sa kapatawaran. Isang gabi, habang ang liwanag ng buwan ay maliwanag na nakasilip sa bintana, nagising si Maya dahil sa isang matinding pulikat sa kanyang binti. Ang biglaang paninigas ng kanyang kalamnan ay naging sanhi upang mapadaing siya sa sakit at mapahawak ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang kanyang paghinga ay bumilis dahil sa hapdi na tila isang banyat na bakal na pumipigil sa kanyang binti. Sa loob lamang ng ilang segundo, narinig ang marahang pagpihit ng doorknob at ang mabilis na mga hakbang ni Elena patungo sa kanyang kama.
"Anak, let me help you. Huwag kang maligalig." Ang pabulong na wika ni Elena, ang kanyang boses, ay puno ng pag-aalala. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi binawi ni Maya ang kanyang binti. Hinayaan niya ang mga magaspang, ngunit mapagmahal na kamay ng kanyang ina na masahehin ang kanyang kalamnan. Sa bawat haplos ni Elena, naramdaman ni Maya ang init na dahan-dahang nagpapatunaw sa yelo sa loob ng kanyang puso. Nang humupa ang sakit, na natili silang dalawa sa katahimikan ng gabi. Ang panginginig ng mga kamay ni Elena habang inaayos ang kumot ni Maya ay hindi nakaligtas sa paningin ng dalaga. Sa mga sandaling iyon, ang galit na dati ay tila isang malaking pader ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang serye ng maliliit na sandali ng pagtanggap. Kinabukasan, habang abala si Elena sa kanyang makina ng pananahi isang baso ng mainit na gatas, ang dahan-dahang inilapag ni Maya sa tabi nito. Walang salitang binitawan, ngunit ang simpleng kilos na yon ay nagdulot ng isang matamis na ngiti sa labi ng matanda, isang sulyap ng pag-asa na ang sugat ng kahapon ay maaari pang maghilom. Sa gitna ng katahimikang ito, napansin ni Maya ang isang lumang notebook na may takip na balat na nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Elena. May nakasulat na pangalan niya sa unang pahina, ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang balita mula sa Maynila ang dumating sa pamamagitan ng isang tawag mula sa kanilang katiwala. Sa lungsod, ang lahat ng pangarap ni Doña Carmen at Anton ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kagamitang dati ay ipinagmamalaki nila, ang mga kristal, ang mga mamahaling silya, at ang bawat piraso ng kasangkapan na binili nila gamit ang utang ay isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng bangko at itinatambak sa gilid ng kalsada. Ang mag-ina ay nakatayo sa ilalim ng init ng araw, walang matuluyan at walang matakbuhan, habang ang mga taong dating kinukutya nila ay nanonood sa kanilang pagbagsak. Ngunit habang nalulunod sa hirap ang pamilya ni Anton, may isang lihim na dokumento na hawak ang lalaki, isang impormasyong maaaring maging huling alas niya upang sirain ang natatanging kapayapaang nahanap ni Maya sa bisig ng kanyang ina. Ang mga luma at naninilaw na pahina ng notebook na balot ng kupas na balat ay tila humihinga ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan. Sa loob ng silid ni Elena, habang ang hapon ay nababalot ng malamlam na liwanag, dahan-dahang binuksan ni Maya ang bawat pahina. Ang bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang patak ng dugo na nagkukwento ng impyernong pinagdaanan nito. Doon niya nabasa ang tindi ng baohan na dinanas ni Elena sa kamay ng kanyang ama, isang lalaking lulong sa sugal at bisyo na itinuturing ang sariling asawa at anak na mga ari-arian lamang. Nabasa ni Maya ang tungkol sa gabi nang magpasya si Elena. Naiwan siya sa ampunan, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil nalaman ni Elena ang balak ng kanyang asawa na ibenta ang sariling anak upang pambayad sa naglalakihang utang sa sugal. Ang peklat sa pulso ni Elena na madalas makita ni Maya ay nagmula pala sa gabing iyon nang sadyang saktan ng ina ang sarili upang maabala ang lalaki at mabigyan ng pagkakataon ang isang kaibigan na madala ang sanggol na si Maya sa ligtas na lugar. Ang bawat katotohanang nababasa ni Maya ay parang isang marahas na kamay na pumupunit sa kanyang puso. Ang kanyang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa manginig ang kanyang buong katawan, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak at nag-iwan ng mga mantsa sa papel. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang pagpihit ng bakal ay lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Nakatayo si Elena sa pinto, ang kanyang muka ay biglang napuno ng takot nang makita ang hawak ni Maya. Ngunit bago pa man makahingi ng tawad ang matanda,
Mabilis na tumayo si Maya at sa gitna ng kanyang hikbi, isinigaw niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa loob ng 26 na taon. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong isipin ko na hindi mo ako mahal? Ang boses ni Maya ay basag puno ng pait at matinding pagmamahal na matagal na niyang ipinagkakait. Sa halip na sumagot si Elena, ay dahan-dahang lumapit ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng nakaraan. Akala ko ay mas mapapatawad mo ako kung iisipin mong iniwan kita dahil sa kahirapan kaysa malaman mo na galing ka sa isang halimaw. Ang pabulong na wika ni Elena habang ang kanyang sariling mga luha ay nagsimulang dumaloy. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Maya-maya pa ay naramdaman ni Elena ang mga braso ng kanyang anak na yumakap ng mahigpit sa kanya. Sa gitna ng mahigpit na yakap na iyon, ang salitang matagal nang hindi narinig ng matanda ay kumawala sa mga labi ni Maya. Mama, Mama patawad. Ang dalawang salitang iyon ay tila sapat na upang burahin ang lahat ng sugat ng kahapon. Ang kanilang pag-iyak ay naging isang himig ng paghilom sa loob ng silid na naging saksi sa muling pagsilang ng kanilang ugnayan. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag ng maramdaman ni Maya ang isang kakaiba at matinding pananakit sa kanyang puson. Ang paghilab ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kanyang buong pagkatao, sapat upang mawalan siya ng lakas at mapakapit ng mahigpit sa balikat ni Elena. Sa labas ng hasyenda ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang binubulabog ng isang tunog ng makina ng sasakyan na tila isang haging ng panganib na papalapit. Isang lumang sasakyan ang pumasok sa malawak na bakuran. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tila dalawang matang mapanghusga na tumatama sa bintana ng kanilang silid. Ang anino ng isang lalaking hapo, madungis at may hawak na bakal na panungkit, ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa pintuan ng bahay. Si Anton ay hindi nagpunta roon upang humingi ng tawad. Ang dokumentong natagpuan niya sa kondominium ay nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng hasyenda ay orihinal na nakapangalan sa isang ninuno na may kaugnayan sa kanyang pamilya, isang teknikalidad na balak niyang gamitin upang bawiin ang lahat mula kay Elena. Sa gitna ng paghihirap ni Maya, na mairaraos na ang panganganak ang marahas na paghampas ng bakal sa pintuan ay tila isang hudyat nang muling pagdating ng bagyong akala nila ay tapos na. Ang pawis sa noo ni Maya at ang pag-agos ng tubig mula sa kanyang katawan ay naging hudyat na ang sanggol ay hindi na makakapaghintay habang ang boses ni Anton na sumisigaw sa labas ay tila isang sumpa na nagbabadyang sirain ang bagong nahanap na kaligayahan ng mag-ina. Mailalabas ba ni Maya ang kanyang anak? Sa gitna ng panganib na dala ng lalaking dati, ay pinangakuan siya ng kaligtasan. Ang matinding pananakit sa puso ni Maya ay tila isang malakas na agos ng dagat na paulit-ulit na humahampas sa kanyang buong pagkatao, sapat upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling paghinga. Ang bawat paghilab ay may kasamang hapdi na tila isang banyat na bakal na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang kalamnan. Sa gitna ng kanyang paghihirap ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga daliri ni Elena habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay nagsisilbing saksi sa labanan para sa isang bagong buhay. Ang silid ay puno ng amoy ng malinis na linen at langis na pampakalma, ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Sa labas ng silid ang katahimikan ng gabi ay marahas na binasag ng malalakas na paghampas ng matigas na bagay sa kahoy na pintuan ng hasyenda. Ang bawat pagtama ng bakal sa pinto ay nagdudulot ng panginginig sa buong gusali, nagpapalaglag sa mga alikabok mula sa kisame na tila mga tuyong luha ng tahanan. Si Anton, na may mukhang hapo at puno ng puot, ay sumisigaw sa labas habang ang kanyang boses ay nanginginig
sa desperasyon. Maya buksan mo itong pinto. You can't hide from me forever. Akin ang lupang ito. Nahanap ko na ang katotohanan. Hindi ninyo ako mapapalaya sa sarili kong ari-arian. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan upang iluwal ang kanyang anak. Para kay Anton, ang sanggol at ang asawa ay mga kasangkapan na lamang upang makuha ang kayamanan na akala niya ay karapat-dapat para sa kanya. Ang marahas na pagtulak niya sa tarangkahan ay nagdulot ng ingay ng nagkakasitang mga bakal, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang tuluyang pagkawala sa katinoan. Sa loob ng silid sa gitna ng matinding sakit, naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Tiningnan niya ang kanyang ina at sa mga mata ni Elena, nakita niya ang isang uri ng katapangan na tila isang matibay na kalasag. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang kamay ni Maya at hinalikan ang noo nito. Huwag kang matakot, anak. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ako ang haharap sa kanya. Ang pabulong na wika ni Elena, ang boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang reynang handang pumatay para sa kanyang anak. Tumayo si Elena nang tuwid inayos ang kanyang damit at lumabas ng silid upang harapin ang huling bagyong nagbabadyang sumira sa kanilang kapayapaan. Sa malawak na bakuran sa ilalim ng liwanag ng mga headlight ng sasakyan, nagtagpo ang mga mata ni Elena at Anton. Iwinagayway ni Anton ang isang lumang dokumento, ang kanyang tawa ay puno ng pagmamayabang. Tingnan mo ito, matanda. Ang lupang ito ay nakapangalan sa mga ninuno ko. I will take everything from you. Ngunit hindi natinag si Elena. Sa halip na sumigaw, dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang likuran. Lumakad siya patungo kay Anton at walang takot na binitawan ang folder sa harap nito. Iyan ang mga ebidensya ng pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya, Anton. Ang bawat sentimong kinuha mo sa Grand Imperyo ay nakatala diyan. At ang dokumentong hawak mo, isang pekeng kopya lamang iyan na sadyang iniwan sa kondominium upang kagatin mo. Ang boses ni Elena ay malamig na parang yelo. Kasabay ng pagbagsak ng balikat ni Anton dahil sa katotohanan ang paligid ay biglang napuno ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang pumasok sa hasyenda. Ang tunog ng mga sirena na papalapit ay tila isang hatol na hindi na matatarkasan. Binitawan ni Anton ang hawak niyang bakal, ang tunog ng pagtama nito sa semento ay huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Habang nilalagyan siya ng posas at pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis, lumingon siya sa bintana ng silid ni Maya, ngunit wala siyang nakitang pagmamahal, tanging ang sarili niyang anino ng pagkatalo. Sa loob ng silid sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang bagong himig ang bumasag sa mabigat na atmosfera, isang matinis, masigla at puno ng buhay na tinig ng isang bagong silang na sanggol ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang pag-iyak ng bata ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng hirap at sakit. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang tinatanggap ang maliit na katawan ng kanyang anak. Ang init ng balat nito ay tila nagpawi sa lahat ng lamig ng nakaraan. Pumatak ang luha ni Maya sa pisngi ng sanggol, ngunit ito ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Isang linggo matapos ang gabi ng unos, nakatayo si Maya sa harap ng malaking salamin ng pasilidad ng kulungan. Ang kanyang anyo ay puno ng dangal at kapayapaan. Habang hinihintay niyang lumabas ang lalaking dating naging mundo niya, isang matinding katanungan ang nanatili sa kanyang puso. Sa muling pagkikita nila sa likod ng rehas, ano ang huling salitang sasambitil niya upang tuluyang wakasan ang tanikala ng nakaraan? Ang pasilidad ng kulungan ay nababalot ng isang malamig at nakakabingiling katahimikan, isang uri ng atmosfera na tila sadyang ginawa upang sipsipin
ang anumang natitirang pag-asa sa mga taong narororoon. Ang amoy ng disinfektante at luma at mamasa-masang semento ay nanunuot sa bawat hininga, habang ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame ay naglilikha ng isang mabagal at nakakaantok na ritmo. Nakaupo si Maya sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang anyo ay punong-puno ng dangal at isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pamumula o luha, tanging ang malinaw na refleksyon ng isang babaeng nakatagpo na ng kanyang sariling halaga. Sa kanyang mga bisig mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang bawat marahang paghinga nito ay tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang katahimikan. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan sa kabilang panig, lumabas ang isang lalaking halos hindi na makilala. Si Anton ay nakasuot ng kupas na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng mga marka ng pagod at ang kanyang buhok ay tuluyan ng inahit. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, tila ba may mga hindi nakikitang kadena na humihila sa kanya pababa sa bawat segundo. Nang maupo siya sa harap ni Maya at hawakan ng lumang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis sapat upang marinig ang mahinang pagtama ng plastik sa metal na hawakan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng pagsisisi at desperasyon. Maya, patawarin mo ako. Please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako para sa inyo ng anak natin. Ang boses ni Anton ay nanginginig at basag, bawat salita ay tila isang pagmamakaawa mula sa isang taong nasa bingit ng bangin. Tumingin si Maya sa kanya, ngunit hindi ang dating pag-ibig o ang matinding galit ang nakita sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Anton ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam, isang uri ng kawalang bahala na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang isang piraso ng papel at idiniin ito sa tapat ng salamin upang malinaw na mabasa ng lalaki. Tingnan mo ito, Anton. Ito ang birth certificate ng anak ko. Sa ilalim ng pangalan niya, tanging ang apelyido ko ang nakasulat. Wala kang bahagi sa buhay niya at wala ka na ring bahagi sa buhay ko. Ang boses ni Maya ay kalmado at matatag, walang anumang bahid ng panginginig. Inilabas din niya ang divorce papers na matagal na niyang pinirmahan. Ang mga itim na tinta ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin ay matagal ko nang binayaran ng labis. Hindi ka naging pamilya sa akin, Anton. Isa ka lamang naging malupit na aral na hinding-hindi ko na uulitin. Ang bawat salita ni Maya ay parang mga maliliit na punyal na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng koneksyon ni Anton sa labas ng pader na yon. Habang pinapanood ni Anton ang pagtayo ni Maya, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa labas ng pasilidad, ang kanyang ina na si Doña Carmen ay balita ring palaboy-laboy na sa lansangan na mamalimos ng pagkain sa mga taong dati ay kinukutya nito, habang si Clarice ay patuloy na tinataguan ng batas dahil sa mga kasong luwa daw. Ang kanilang pamilya na dati ay itinuring na mataas ay tuluyan ng nilamon ng sarili nilang mga kasinungalingan at kasamaan. Tumalikod si Maya nang walang anumang pag-aalinlangan o paglingon. Ang marahang pagpihit niya patungo sa pintuan ay hudyat ng kanyang tuluyang paglaya mula sa bilangguan ng kanyang nakaraan. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang maliwanag at mainit na sikat ng araw na tila isang yakap mula sa langit. Nakatayo roon si Elena, ang kanyang ina, na may malawak na ngiti at naghihintay sa kanya. Ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay may dalang amoy ng mga bulaklak
at bagong pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na bakuran, isang matinding katanungan ang naiwan sa isipan ng mga nakasaksi sa kanyang pag-alis. Sa pagitan ng wagas na kapatawaran para sa ina at ng matigas na katarungan para sa asawa, nahanap na nga ba ni Maya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa hasyenda, kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang tinabunan ng mga talulot ng bagong pag-asa. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay kulay ginto, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa malawak na damuhan kung saan ang isang maliit na batang babae ay masayang tumatakbo. Ang bawat hakbang ng bata ay nagdudulot ng mahinang paggalaw sa mga damo at ang kanyang masiglang halakhak ay humahalimuyak sa hangin, tila isang musika na nagpapatahimik sa anumang natitirang lungkot sa paligid. Ang batang si Liwayway, nahango ang pangalan sa bukang liwayway ng bagong buhay, ay may mga matang nagniningning sa kuryosidad at saya, isang anyo na malayo sa dilim na pinagmulan ng kanyang kwento. Nakatayo si Maya sa balkonahe, ang kanyang anyo ay punong-puno ng kaganapan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot. Siya na ngayon ang kanang kamay ni Elena sa pagpapatakbo ng kanilang malawak na negosyo. Ang bawat desisyon niya ay may kalakip na dangal at talino, isang pagpapatunay na ang isang pusong nadurog ay maaaring mabuo muli at maging mas matatag kaysa dati. Ramdam niya ang marahang pagdapo ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Elena, na may mga matang puno ng kagalakan, ay tumayo sa kanyang tabi, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang bawat pagsulyap ni Elena sa kanyang anak at apo ay may kasamang tahimik na pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa kabilang dako ang balita mula sa Maynila ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Si Anton ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas, binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan, habang ang bawat gabi niya ay pinupuno ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Si Doña Carmen naman, ayon sa mga nakakita, ay madalas na nakikitang nakaupo sa gilid ng kalsada, malapit sa kanilang dating kondominium, kinakausap ang sarili at pilit na ipinagmamalaki sa mga nagdaraang tao ang isang kayamanang matagal nang naglaho. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraan ng marahas na paghihiganti, kundi sa paraan ng unti-unting pag-ubos ng panahon sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kabutihan. Nahanap na ba ni Maya ang tunay na kapayapaan sa bawat haplos niya sa buhok ni Liwayway at sa bawat ngiting ipinapalitan nila ni Elena? Ang sagot ay malinaw. Ang kapatawaran para sa kanyang ina ay hindi naging madali, ngunit ito ang naging susi upang tuluyan siyang makalaya. Natutunan niya na ang tunay na pamilya ay hindi sinusukat sa mga material na bagay o sa pilit na utang na loob, kundi sa kusa at tapat na pag-aaruga sa gitna ng unos. Ang hasyenda ay hindi lamang isang lupain, kundi isang santuwaryo kung saan ang bawat babaeng nasaktan ay maaaring muling tumayo at maging reyna ng sarili nilang kapalaran. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, naglakad ang 3 henerasyon ng mga babae, si Elena, si Maya at si Liwayway, patungo sa loob ng tahanan. Ang kanilang mga anino ay nagdugtong-dugtong sa sahig, isang simbolo ng pagkakaisa na hindi na muling mababasag ng kahit anong bagyo. Ang kwento ni Maya ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang matamis at tahimik na pagwawagi ng pag-ibig sa sarili at wagas na pagtanggap. Sa ilalim ng nagliliwanag na mga bituin ng kapayapaan, ay tuluyan ng nanahan sa kanilang mga puso, isang regalong mas mahalaga pa sa anumang yaman sa mundo.